palang si Marcos Jr. ay meron palang malalaking tao na nasa likod nito. Hindi lang basta milyonaryo, isa pala tong trilyonaryo. At hindi lang yan mga kababayan. Ito rin pala ay di umano na amo nitong si Ping Lacson. Grabe mga kababayan. Dito sa video na ito, papakinggan natin tong ibinulgar nitong mama na to kung paano namamanipula ang ating bansa. Kaya pala mga kababayan, tila wala siyang control dito sa mga nangyayaring pagtaas ng kuryente at mga pangunahing pangangailangan ng mga tao dahil meron pala mga oligarko sa likod nito di umano na kumukontrol dito kay Marcos Jr. Kaya bago natin ituloy itong usapin na to mga babayan, isang like, isang share, masaya na po tayo dyan. Ito pala ang dahilan kaya pala tayong mga Pilipino ay lalong naghihirap sa taas ng mga bilihin at kuryente. Papansin naman natin na itong si Marcos Jr. ay tila wala ng kontrol dito sa pahirap na ginagawa sa atin ng gobyerno. Ito mga babayan, pakinggan natin to. Mga kababayan, itong mainit na balita na itong si super bilyonaryo Enrique Razon. Ito po si Enrique Razon nga na nabanggit niya ay siya yung tinutukoy na nasa likod ng mga pagkontrol pagdating sa kuryente at sa iba pang mga pagmahal ng mga serbisyo at kung ano-ano pa dito sa ating bansa. At ito nga si Enrique Razon na to ay isa rin daw umanong amo na itong si Ping Lacson. Kaya pala itong si Ping Lacson mga kababayan, parang ingat na ingat siya sa mga investigasyon dahil baka mag-ugat-ugat, magsanga-sanga, madali itong mga amo niya. Kaya pala ganun siya protekta pagdating sa mga korupsyon. Ganun siya pumprotekta dito kay Marcos Jr. Dahil nga, ito nga sila ay isa ang mga amo nila. Diba? Pakinggan natin daw mga kababayan. Dito sa video na ito, marami tayong matututunan at matutuklasan sa mga pasabog nitong mama na to. Tuloy na natin. Mang po konektado at nagkokontrol ng malalaking negosyo sa container terminal and port services ng bansa, kundi pati na rin po sa casino and resort hotel operations. Sa kanya din po itong Soler, I think pati po sa Harbor Center at pati po sa International Container Terminal, no? Malalaking kumpanya po ito with international operations. Ngayon, ito pa lang si Enrique Razon ay marami palang pag-aari dito sa Pilipinas na halos siya ang kumukontrol. Kaya pala itong si Marcos Jr. walang magawa pagdating sa pagtaas ng mga bilihin at mga serbisyo dito sa ating bansa. Napakayaman pala na itong tao na to, grabe. Ito siguro yung sinasabi dati ni Pangulong Duterte na malalaking oligarko dito sa ating bansa. Mga mayayaman talaga. itong si super bilyonaryo Enrique Razon, actually trillionaire ito, hindi lang bilyonaryo, no? Sa latest Sarko. At hindi natin malalaman to kundi rin dahil sa pagbubulgar na itong si Pangulong Duterte nung siya pa ang nakaupong Pangulo ng Pilipinas. Kaya pala pag pinag-uusapan ang mga oligarko dito sa ating bansa ay galit na galit dito si Pangulong Duterte dahil nga naman itong mga oligarko na to ang nagpapahirap sa mga mahihirap nating kababayan, di ba? Saan ba nila dadalhin yung yaman nila? Di ba sila nabubusog? Dapat nga gumawa sila ng way na pagagaanin nila yung buhay ng mga mahihirap dahil sobrang yaman na ho nila. Pero ang nangyayari ho ay gusto nilang maghirap talaga ang mga mahihirap. Biruin mo, di ba? Ang dami na nilang pera pero hindi ho sila nabubusog. At saka kaya pala parang hindi maaksyonan nito si Marcos Jr. ang mga pahirap na matataas na presyo na bilihin at mataas na mga langis, gas, mga kuryente dahil hindi niya pala kayang banggain itong mga tao na to. Dahil kung maraming pera na itong si Marcos Jr. ay mas matindi pa ang yaman nitong mga tao na to na nasa likod niya. Kaya dapat malaman ng ating mga kababayan itong mga ganitong issue nang sa ganon
maging bukas ang kanilang isip kung ano ang nangyayari sa ating gobyerno at tila ang ating presidente ay walang magawa, walang kontrol sa pagtaas ng mga pangunahing pangangailangan ng ating kababayang mga Pilipino at hindi itong mga ni Enrique Razon para pasukin ang power sector industry at ang tinatarget nito ay ang mga rural and provincial electrification na mga sektor sa mga tinatawag na electric cooperatives. Simple lang. Nais ni Enrique Razon na magmonopolyo sa sektor ng industriya ng kuryente. Wow, may tubig na, may kuryente pa, may mga casino resort pa, at may mga port services terminal pa. Halos pagmamay-arian na pala ni Enrique Razon ang buong Pilipinas. grabe to. Grabe na tao to. Napaka gahaman. Kaya ang ating mga kababayan ay galit na galit nga ho dito sa administrasyon na to. Yung iba nga sa ating mga kababayan hindi alam kung bakit tila wala magawa itong si Marcos Jr. sa nangyayaring pang hostage sa presyo ng kuryente. Ayun pala, ito pala ang dahilan mga kababayan. Matindi to, hindi to basta-basta tong ibinulgar na itong mama na to. Matindi mga kababayan. Pinuin mo, ang daming pag-aari na itong tao na to. Halos karamihan ng negosyo dito sa ating bansa ay hawak nito. And don't forget, si Enrique Razon po ay boss din niya ni Ping Lacson. No, ayun na nga mga kababayan, nagkabukingan na. Kaya pala itong si Ping Lacson din ay tila nananahimik siya sa mga ganitong issue sa pagtaas ng kuryente, mga bilihin. Ay tahimik itong si Ping Lacson. Kaya pala, dahil amo pala ito ni Ping Lacson. Biruin mo, di ba? Hindi natin malalaman yung mga ganito kung hindi sinabi na itong mama na to. Bakit sa mga mainstream media sa balita, hindi natin naririnig yung mga ganito, di ba? Posible namang hindi nila alam yung mga ganitong usapin o mga pangyayari. O di kaya, natatakot lang rin sila kalabanin itong trilyonaryo na to dahil nga sa sobrang yaman na halos walang gustong bumangga sa kanya. Sobrang mapangyarihan po mga babayan. Kaya pala itong si Ping Lacson ay pili lang yung mga issue na nag-iingay siya. Katulad na lang dito sa pagtaas ng kuryente ay tila tahimik siya ng mga nakaraan, di ba mga babayan, napapansin nyo? Amo niya pala itong si Enrique Razon na to eh. Amo pala to ni Ping Lacson, o di ba? Kung matino talaga siyang senador, dapat pumapalag siya, pati itong sila Erwin tsaka Rapi Tulfo. Dapat sila ang pumapalag sa mga ganito. Posible namang hindi nila alam yan mga kababayan, di ba? Kaya pala itong mga matatapang na to, tulad niyang magkapatid na Tulfo, ay tila tahimik din sa mga ganitong usapin. Lalo na to si Ping Lacson. Meron palang malaking tao sa likod ng gobyerno. Di ba? At kumukontrol sa mga presyo ng pangunahing pangangailangan ng mga kababayan natin. Buong probinsya po ng Iloilo at Biruin mo, matindi pa kay Marcos Jr. kapag nagdesisyon itong tao na to. Dahil kaya niya palang magpasibak ng mga opisyal na ayaw niya dyan sa gobyerno. Ayon nga rito kay Ka Eric. Diba? Dinaig pa ang presidente ng Pilipinas kapag nagdesisyon. Hindi maganda yan mga kababayan dahil nagluklok nga tayo ng presidente para siya ang magdi-decide at hindi yung mga oligarko na mga negosyante na nagpapahirap sa ating mga kababayan. Biruin mo, di ba? Pinuno ka ng Pilipinas pero sunod-sunurang ka sa oligarko. Ano ang magiging epekto niyan? Parang pinagkakitaan lang. Hinayaan mong pagkakitaan o balasabasin ang mga anak mo. Hinayaan mong pagsamantalahan ang mga mamamayan na nagtiwala sa'yo. Di ba? Na iniluklok ka dyan. Parang ibinenta mo. O, tapos tila protektado nyo pa itong mga oligarko na to kapag may nangyayaring hindi maganda at nagsusumigaw ang taong bayan. Mas kinakampihan pa ninyo itong mga oligarko at pinagtatakpan. Di ba ganun ang nangyayari? Nakikita ho yan ng ating mga kababayan. Baka mamaya palang araw dumating yung time na etong mga oligarko na ang nagmamay-ari ng Pilipinas
dahil sa ginagawa nitong administrasyon ni Marcos Jr. na pagbebenta ng mga pag-aari ng gobyerno. Mahirap po yan mga kababayan dahil wala na akong magagawa ang ating gobyerno kung sakaling dumating ang panahon na hawak na o ang mga oligarko na ang nagmamay-ari o kumukontrol sa lahat ng pag-aari ng gobyerno dito sa ating bansa. Lalo tayong hihirap mga kababayan. Napakatindi mga kababayan na nangyayari sa ating bansa. Biruin mo, etong mga Pangilinan at Lopez ay mga kaibigan pala nitong si Marcos Jr. Paano nga siya makakaangal dito kung mga kaibigan niya to? Lalo na kung meron siya mga utang na loob dito. Hindi siya pwedeng makapagsalita, hindi niya kayang ipaglaban sa mga tao na to. Ang mga mamamayan ay hindi niya kayang ipagtanggol. Di lang yun, itong si Marcos Jr. ay nagmimistulang puppet na lang ng mga tao na ito. Diba? Sa madaling salita, imbis na itong si Marcos Jr. ang nagdidesisyon, ay ito na palang mga oligarko na to ang kumukumpas dito kay Marcos Jr. At itong si Marcos Jr. ay sunod-sunuran lamang dito sa mga tao na to. Mabuti kung magkakaroon ulit tayo ng presidente na katulad nitong si Pangulong Duterte na handang kumalaban sa mga oligarko katulad ng mga nangyari nung siya ang nakupo. Mga oligarko ang mga tinira niya at kinalaban niya, inuna niya dahil alam niyang ito ay pwedeng magsanib puwersa para kalabanin siya at ayun na nga ang nangyari. Pero at least na ipakita niya sa ating mamamayan kung paano niya hinarap itong mga malalaking tao. Base nga sa kwento nitong mama na to na tila ito ang nangyayari na noon pa di umano itong mga presidente ay nagmimistulang front lamang at merong kumukumpas na malalaking tao sa likod nila. Kung tawagin nga ito ay mga elite family. Buti na lang na ibulgar ito ni Pangulong Duterte nung siya ay nakaupo. Kaya naman ang pagkakulong na itong si Pangulong Duterte ay nagbukas sa atin ng maraming kaalaman at nalaman natin kung ano ba talaga ang tunay na nangyayari sa ating gobyerno. Kaya ikaw kababayan, i-share mo ang video na to para marinig ng sambayan ng Pilipino kung ano ang totoong nangyayari sa administrasyon natin. At baka matagal na itong nangyayari, at least aware ang ating mga kababayan. Maraming salamat po.